Amen. Isang pinagpalang hapon po sa ating lahat. Sige, tayo lahat ay tumayo. Hallelujah. Baka sabi naman sa katabi mo, you are blessed. Amen. Amen. Sige, tayo lahat ay manalangin. Hallelujah. Yes, so Lord, Father, in the name of Jesus, oh God, we glorify your name. We adore your name, Jesus. We bless your name, Panginoon. Sa oras na to, Lord, salamat, Panginoon, sa hapon na to na patuloy mong ibinibigay, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, salamat, Lord, sa panibagong opportunity, Lord, na patuloy, Lord, makakapagpuri kami sa iyo, makakasamba kami sa iyo, God, in the name of Jesus. Salamat, Panginoon, patuloy, Lord. Salamat, Lord, Holy Spirit. We declare and decree right now, continue to lead us, continue to guide us, continue to move, Lord, in our lives, oh God, in the name of Jesus. Salamat, Panginoon, sa iyong mayamang presensya, oh God, in the name of Jesus. We declare and decree right now, Lord, ang midweek service na to, Lord God, ay para sa iyo, oh God, in the name of Jesus. We declare, Lord, na sa oras na to, Panginoon, patuloy namin kinakansela, Lord, na wala ng puwang ang kaaway, Panginoon, sa aming mga buhay, in the name of Jesus. Patuloy, Lord, malaya kang kumilos, Panginoon, sa aming mga buhay in the name of Jesus. As we praise and worship your name, Lord God, continue, Lord, mag-manifest, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, Lord, ang iyong anointing, Panginoon, in the name of Jesus. Salamat, Panginoon. Patuloy namin dinideklarahan at kiniklaim, Lord, na tagumpay na ang midweek service na to. In the name of Jesus, we declare, Lord, let your kingdom come, let your will be done, O God, in the name of Jesus. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyo ang pinakamataas na mapurit, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. We praise your name. Lord, we want to see you today. Hallelujah. Sing. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see. Say, I want to see. Open the eyes, say, open the eyes of my heart. Open the eyes. I want to see. I want to see. See you high. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Lord, pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Sing, open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. Say, I want to see you. I want to see you. Open the eyes. Say, open the eyes of my heart. Open the eyes. I want to see you. Say, I want to see you. To see you high. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy. See you high. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Lord, pour out. Lord, pour out your power and love as we sing, holy, 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 holy. Sing, holy, holy, holy. I want to see you. One more time. Holy, 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 holy,
Lord, pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. We just want to see you, Lord. Hallelujah. You know, God is a miracle worker. He always made the way, even though we don't see it, even though we don't even feel it. As Esther experienced the providence of God, the unseen hand of God, it was not mentioned in the Bible that the Lord intervened in the life of Esther, but the miracles happened in the lives of Esther and also to the Israelites proves that God works in our behalf. Even though we don't see it, even though we don't feel it, God works. God is still doing His part in our lives. So we have all the reasons to give Him praise and worship Him in spirit and in truth. Thank you, Lord. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Everybody sing. You are miracle work, promise king, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle work, promise king, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You have healed every heart. Healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning
the darkness, my God, that is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop. Say, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. Oh, you never stop, stop working. Waiting, miracle work, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waiting, miracle work, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 That is, hey, that is who you are. That is who you are. That is who you are. You say, that is who you are. That is It's all about you, Lord. It's all about you, Jesus. That is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My
isang pinagpalang gabi sa bawat isa. Sige, tayo ay darako sa ating pagbibigay. Hallelujah. Let us pray. Thank you, Lord. The kingdom of heaven, Lord, is in this place. We thank you, Lord, for this day. We thank you, Lord. Sa gabing ito, Panginoon, patuloy, Lord, ino-offer namin, Panginoon, ang lahat ng aming kaloob, Panginoon, sa oras na to. Maluwalhati ka, malugod ka, Panginoon, sa mga kaloob na to, O Diyos, upang, O Diyos, na magamit ito, Panginoon, para sa iyong kaharian, to expand your kingdom, Lord. Lord, sa pamamagitan, Panginoon, ng aming mga kaloob na to, Panginoon, patuloy, Panginoon, Lord, patuloy namin, Lord, ino-offer, Panginoon, ang lahat ng ito, O Diyos. Lord, we declare and decree right now, God, 100-fold multiplication, Panginoon, sa lahat, O Diyos, ng aming mga source of income, Lord. We thank you, Lord. Patuloy namin ibinabalik sa iyo ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige, tuloy-tuloy na tayo sa ating salita ng Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Okay. Muli, no, isang pinagpalang hapon o isang mapagpalang mabiyayang gabi. Yan. Thank you, Lord. Sa ating mga onliners, isang magandang hapon po, no, sa bawat isa. Amen. Thank you, Lord. Inahanap po yung aking ituturo. Wait lang. Ba't wala siya dito, ate? Wait lang. Wait lang, ha? Sige. Thank you, Lord. Wait lang. Wala yung aking nasa dulo. Pwede bang pakibati muli yung katabi mo? Sabihin mo sa kaya, Maya pabengi kaya ka. Amen. Mayap ya po yung Lord niya. Sige. Thank you, Lord. At wala okay. Thank you, Lord. Amen. So, yung ating pag-aaralan ngayon, no, actually ito ay tinuro ko na, no, nung nasa ano pa tayo, sa kabilang barangay. Okay? Yung suot ni Dabdab. Together as one. Okay? So, tayo ay, sino naniniwala dito na tayo ay pinagsama-sama ng Panginoon sa isang layunin? Amen? Sa isang purpose, no? Ano pa? Tayo ay pinagsama-sama ng ating Panginoon sa isang layunin, sa isang pag-asa, no? Ano pa? Sa isang pamamaraan ng Panginoon upang tayo, bawat isa sa atin individually, ay magamit para sa kanyang kaharian. Through our life, through the light nung katabi mo, no? Hawakan mo yung kamay ng katabi mo sa pamamagitan ng buhay ng katabi mo, yung kanan mo. Then, tingnan mo yung kaliwa mo. Si Mamsi, wala siyang kanan, wala siyang kaliwa. Mamsi, hawakan mo na lang yung mga upuan. No? Sa pamamagitan ng kanan at kaliwa mo, no? Tayo ay pinagsama-sama para maitaguyod, no? Yung purpose. No? Yung purpose ng Panginoon, no? Sa bawat isa sa atin, sa pamamagitan, no? Ng kanyang salita. Through our life, sino yung naniniwala dito na sa pamamagitan ng kanyang buhay ay nagiging testimonya ang Panginoon? No, nakikita ang Panginoon sa kanyang buhay. Amen. Ang sabi po dito, Paul mentions two different types of commitment, no? Si Pablo po, no, meron siyang sinabi sa 2 Corinthians chapter 8 verse 5. No, ang sabi dito, may dalawang pagkakaiba, no? Sabi dito, two different types of commitment, no? Sabi dito, makikita natin yan in 2 Corinthians chapter 8:5. No, ang sabi diyan, they are even did more that we had hope for their first action was to give themselves to be the Lord and to us just as God wanted them to do. So ang sabi po ni Pablo, no, may sinasabi dito, may dalawang uri, no, meron dalawang uri o pagkakaiba ng dalawang commitment. Sabi dito ang isa, first, sabi dito, they gave themselves to the Lord. Yan ang sabi dun sa ating binasa, no? Una, ibinigay yung kanilang sarili, yung ibinigay nila ang kanilang buhay sa Panginoon.
And then, by God's will, they gave themselves to as well. Ang sabi dito, nang ibinigay nila ang kanilang buhay sa Panginoon, ang sabi dito, totally, no, merong transformation, merong nabago sa kanilang mga buhay. Nung pag ibinigay natin, idinedicate, nung tanggapin natin si Lord, no, as Lord and Savior ng buhay natin, at tayo ay naniwala, siya ay namatay at muling nabuhay. Ang sabi dito, sino dito yung naniniwala, no, na talagang merong nabago sa kanya? No, sino nito naniniwala na merong nabago sa kanya? Kasama, no, kaakibat ng ating pagtanggap sa Panginoon, no, na ang ating buhay ay totally nabago. No, ibinigay natin, pag sinabing nabago, sabi dito, yung kalooban ng Panginoon ang siyang nangyayari ngayon at hindi na yung kalooban natin. Sabi dito, you commit yourself to Christ for salvation. Amen. Ibinigay natin ang buhay natin sa Panginoon, kinomit natin ang ating buhay sa ating Panginoong Jesus, no, ang sabi do para saan? Nung na-receive natin yung kaligtasan. Amen? And then you commit yourself to other Christian. Amen? Tingnan mo yung katabi mo, kinomit mo na ba? Committed ako sa'yo. Amen? Pag sinabing commitment, ibig sabihin you have a relationship with them. Hindi mo pwedeng masasabi sa isang tao na committed ko kaya kanong alang relasyon na may develop. Tama ba? Tama ba? Hindi mo masasabing commitment yan o may committed ka sa isang tao nang walang relasyon. Kaya ngayon, ang bawat isa sa atin, no, ay merong commitment dahil may relasyon. Sabihin mo, dahil may relasyon. Amen? Ang sabi dito, no, and then you commit yourself to other Christian for membership in our family. Amen? Siguro yan, nakita natin yan nung nakaraang sport fest. Amen? Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Amen? At yun, siguro alam nyo na kung ano yung na-announce doon sa GC natin. Amen? Sa lahat ng mga ginagawa ng programa ng church, lagi namin sinasabi sa inyo na every time that we held an event or tayo ay gumagawa ng isang activities or event ng church, make sure na yan ay, ang patutunguhan yan ay evangelism. Amen? At hindi tayo basta-basta gumagawa ng isang activities na wala lang. Amen? So, kailangan every time, no, sabi nga ni Pastor Jing, kapag ang iglesia, no, ay talagang nagmo-move siya out, no, wala, no, labas sa evangelism, ay hindi po talaga yun ang kalooban ng Panginoon. Tayo ay tinawag for the Great Commission, Matthew chapter 28, 18 to 20. Amen? Kaya nga ang sabi dito, no, and then you commit yourself to other Christian for membership. Halimbawa dito, no, yung pagpapakain ng 5,000. Amen. Siguro alam niyo na yung the parable, no, yung pinakain ng ating Panginoong Yesus, no, feeding of the 5,000. Saan natin makikita yan? In Matthew chapter 14, 13 to 21 and Mark chapter 6, 30 to 44. No, Jesus getting, no, ang sabi dito, then halimbawa din dito sa John chapter 2 verse 14, no, ang ating Panginoong Jesus, no, niya masyal yan, niya kitang keng Jerusalem, and then nakita niya, no, yung kanyang lugar, yung templo ay ginawang palengke. No, doon natin nakita na bilang tao si Jesus nagalit siya. Amen. Sa pagiging tao ng ating Panginoong Yesus, makikita natin dyan siya ay sa doon nagalit siya. Bakit? Kasi ang sabi ng Bible, ginawa nila palengke ang kanyang tahanan. Amen. So Mark, nakikita natin dyan sa Mark chapter 10, 13 to 16. Okay. And then, ang sabi dito, fellowship. Ano ba ibig sabihin ng fellowship? Yung bang nakaraan nating sport fest, meron bang involved na fellowship? Tutuya yan, ha? Nagkaroon tayo ng fellowship. Fellowship, yung pamaraan na ginawa natin through the sport fest. Amen. Yung mga hindi natin kakilala, hindi natin ka-close, meron na nag-a-attend sa church, pero hindi ganon yung kanilang, tawag doon, hindi ganon yung kanilang pakikitungo sa bawat isa sa atin. Through that sport fest, nagkaroon tayo ng fellowship, nagkaroon tayo ng commitment, nagkaroon tayo ng communication, unti-unti, nagkakaroon po tayo ng relasyon sa kanila. Tama ba? So nakita natin dyan, no, yung mga, alam mo yan, yung sa Sunday school, no, hindi ko naman masyadong kaklose, hindi ko naman masyadong kakilala. Pero alam mo yun, dahil nga alam natin na andun sila, so yung purpose natin is
talagang mapalapit, no, yung ating sarili sa kanila. At yun naman yung purpose natin. Amen. Fellowship, no, sa Greek word ang ibig sabihin is, sabi dito, koinonia, sabi dito in Greek word, as being committed to each other. Communion with God, with our fellow believers in Christ. Ang ibig sabihin ng fellowship is being committed. Sabihin natin, is being committed to each other. Tingnan mo yung katabi mo ulit. Committed ba yan? Committed ka. Committed ang bawat isa sa atin. Kailangan malinaw yun. The fellowship, it means, is being committed to each other. Committed to each other. Committed tayo sa Panginoon. Amen ba? And then, ang sabi dito, communion with God, with other fellow believers. Yan ang ibig sabihin ng fellowship. Kaya dapat, every time na pumapasok sa isipan natin, yung fellowship, kailangan, no, talagang yun yung involved dyan is, sabi dito, no, a commitment to each other. Amen. In 1 Peter chapter 3, verse 8, ito na yung ating text. Finally, all of you have unity of mind. Sabi dito, no, sabi ni Peter, finally, all of you have unity, sabi dito, of mind, sympathy, brotherly love, and tender heart, and humble mind. Wow. Sabi dito, no, kailangan daw, sabi ni Peter, na meron tayong iisang pananaw, iisang kaisipan, ang sabi dito, no, meron tayong iisang pagmamahal, no, sa kapwa believers natin, at meron tayong, sabi dito, na pusong pag sinabing tender, no? Ano sa Tagalog ang tender? Malambot, soft, no? Alam ko na pag sinabing tender, malambot, pastora, no? Soft. Ibig sabihin, meron tayong, parang yung, parang, yun, sabi ni Ma'am si mahabagim, no? Parang, alam mo yan, kaya, na talagang nakikita mo yung isang tao na labas, no? Lumalabag siya doon sa kalooban ng Panginoon. Sometimes meron tayong nakikita ganyan, di ba? And sabi dito, kailangan meron pa rin tayong pusong mahabagin. Meron tayong soft heart to them para abutin sila. Alam mo yun, kung minsan gigil na gigil ka na. Pero dahil nga alam mo yung salita ng Panginoon at alam mo kung ano yung pinapagawa ng Panginoon, nagiging umahaba yung patience natin. Amen? Sabi dito, a tender heart and a humble mind. Amen? Meron daw tayong mapagpakumbabang kaisipan. Amen? Pag sinabi mapagpakumbabang kaisipan, ako pumapasok dito. Once you have fellowship with God, once you have communion with God, alam mo yon, lahat ng bagay nito na sinabi ni Peter, nagagawa natin. Amen? Ang sabi dito, no, the word one another, each other, is mentioned over 50 times in the New Testament. Amen? Ang sabi dito, ang salitang one another or each other na mention daw po 50 times in the New Testament. Bakit kaya? Ano ba kaya sinabi ito? No? Bakit 50 times na paulit-ulit na mention sa New Testament? Sabi dito, bakit? We are commanded as, sa alin? To love each other, pray each other, encourage each other, serve each other, teach each other, forgive each other, accept each other, bear each other burdens. Ito, gusto ko ito. Pag sinabing, bear each other burdens, alam mo yon na kapag yung isang ka-fellowship mo, yung katabi mo, kapag yung ka-committed mo, no? Pag committed ka sa isang tao at nag-share sa sayo, alam mo yun, di ba? Parang yung dala-dala niya, nagiging burden mo na din. Amen? Yung pag nagkwento siya na ito yung sitwasyon niya, ito yung sinasabi niya dito, no? Yung dala-dala, no, nung kapatid mo, yung kapartner mo, parang ikaw mismo ngayon, tawag doon na nagkakaroon ka ng burden doon sa dinadala niya. Na-adob mo na no, na maging party ka kitang solusyon na gawan da, kitang problema da. Alam mo yon? Sino yung nakaranas ng bala? Ako muna. Alam niyo yon? Yun yung sinasabi dito, no? Yung sabi dito na bear each other burden. Dalhin natin, no, yung dalahin ng bawat isa. Why? Because you have a commitment with him or with her. Amen? Sabi dito, committed ka sa kanya. No? Sabi dito, kaya kapag no, merong mga dalahin, nag-o-open yung katabi mo, yung kanan at kaliwa mo, no, parang gusto mo pa, yung pag na-solve yung problema niya o yung pinagdadaan niya, gusto mo, no, yung maging parte ka
doon sa kanyang pinagdadaanan. Amen? Sino po yung nakaka-relate dito? Amen? Sabi dito, and be devoted each other. Pag sinabing devoted, kahit anong mangyari, pagtatanggol mo yan. Amen? Diba sa magkakapatid, sa isang family, diba, ano man yung pinagdadaanan ng isang pamilya, syempre, diba, hindi naman perfect yung family, yung isang family, diba? Pero, sa bandang huli, sa bandang huli, walang ibang magmamahalan, walang ibang magpoprotektahan doon sa sitwasyon na pinagdadaanan, kundi yung miyembro sa family. No, same with the church. Amen. So, sabi dito, no, kailangan pag committed ka sa isang tao, ano yung nabubuo doon? Relasyon, pangalawa, meron ng love, 'di ba, na nade-develop sa kanya. No, hindi usapan dito po. Ang usapan dito yung as a brotherlyhood. No, yung pagiging kapananampalataya mo siya sa Panginoon. No, ito yung sinasabi niya dito, no? Sabi dito, to love, mahal mo ba yung katabi mo? Pinapanalangin mo ba yan? Pinagpe-pray mo ba yan? Pag sinabi ng RRF leaders mo na eto, pag-pray po natin si ganito, pinagpe-pray ba natin yan? Pinagpe-pray ba natin yung mga RRF leaders? Pinagpe-pray ba natin yung mga pastor natin? Ay, ako niya kailangan pag-pray yung pastor ko kasi masikani man yan. Diba? Kasi sometimes, ang akala ng iba, yung pastor nila, no, superwoman, no, superman, no? Pero bahagi po yun ng pagiging Kristiyano natin to pray one another. Amen. Ang sabi dito, ito yung command. Kaya na-mention siya 50 times in the New Testament kasi kinuman siya ng Panginoon, inutos siya. Hindi lang basta sinabi, kundi kinuman ito. Pag sinabing kinuman, inutos ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Na kung paano yung mga magulang natin sinasabi, magmahalan kayo, luguran mo yung kapatid mo hanggang makanyan nyo. Same with the Lord. Makanyan din sasabihan ng Lord kaya katam. Kahit ano yung kahinaan ng katabi mo, kahit anong kahinaan ng katabi mo, yung kaliwa at kanan mo, kailangan mo pa rin tanggapin yan kasi si Lord tinanggap niya tayo. Amen? Lord, di ba, in-accept tayo ni Lord, bagamat papalpak tayo, no? Papalpak mo, no? Tinanggap pa rin tayo ng Panginoon kung sino tayo. Amen. Ito yung sinasabi, no, ng 50 times na sinabi dito po, no, the word one another or each other. Ito ay command, sabi natin command yan. Amen. And then ang sabi dito, all of these commands are what membership in local body of believers is all about. As parte ng tahanan, ng IPJM, you are part of the family, ang sabi dito, so kailangan, ang sabi, pag party ka ng pamilya, di ba, may sinasabi si nanay, may sinasabi si tatay, kung ano yung mga bagay-bagay na kailangan natin gawin. Same with the church. Nakukuha ba natin? Inahalimbawa ko lang ito sa family para mas makuha natin, no, kung ano ba talagang ibig sabihin nito. Sabi dito, all of these commands are what membership in local body of believers is all about. These are the responsibilities of membership. No? Kanino daw responsibility ito? Hindi lang, baka sabihin nyo, sa leader, yung RRF leaders ko ang responsable dyan. Sabi dito, these are the responsibilities of membership in local churches. Sino po yung mga member dito ng church? Tayong lahat. Kasi wala naman sinabi dito position. Hindi minention dito kung anong position na meron ka. Ang sabi dito, sabi dito, if you are part, no, sa pagiging member ng church, ang sabi dito, you are responsible. Amen. Diba sa family, kung ano yung katiraan ng pamilya, katiraan ng bawat isa. Hello, church? Hello? Amen. So, ang sabi dito, so kailangan tayo po ay responsable, no, as part of the local church. Ano yung local church? No, local church po tayo ng IPJM. Amen. So, kailangan, ang sabi dito, pinagtatanggol natin yan. Amen. Kailangan, ang sabi dito, no, sa pamamagitan nito, no, napaparangalan ng pangalan ng Panginoon because we take care, no, pinangangalagaan natin ang bawat isa. Kaya sabihin mo sa katabi mo, mahalaga. Mahalaga ka. Amen. Mahalaga ang bawat isa sa atin. Amen? Amen ba? Ang sabi dito, the important part of a marriage, ito example lang to as a marriage, no? The important part of a marriage ceremony is when the man and woman exchange their vows. Amen. God's being witness in their vows, they make certain promises to each other. Di ba yung mga kinakasal, no?
Siyempre, yun pa naman naranasan ni Nina. No? Pag kasi yung sabi dito, parang hinalimbawa ni Lord, yung ikakasal yung isang babae at lalaki. Ang pinakamahalaga sa ceremony ng babaeng ikakasal o lalaking ikakasal, yung magpapalitan sila ng vows. Amen. At doon na nilang sasabihin yung mga pangako ng bawat isa. Nakukuha ba natin? Sabi dito, at habang sila ay nagpapalitan ng vows, ang witness ng kanilang partnership ay si Lord. Amen. Same with us. Amen. Sino ba sa atin, nung tinanggap natin ng Panginoon sa buhay natin, we have a relationship with Him. Amen. Tayo ay meron ng ugnayan sa Panginoon. Amen ba? Meron na tayong commitment, committed na tayo sa Panginoon. Si Lord yung partner na ng buhay natin. Amen. Kaya nga ngayon, ang sabi dito, ano man yung mga kinocommand o ano man yung mga vows na kailangan natin, tawag dito na panindigan sa harapan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita, ang sabi dito, so kailangan pangalagaan natin yan. Amen. Sabi nga, di ba, kung ano yung kasiraan ni Lord, magiging kasiraan din natin. Kaya nga dito ipinapakita ni Pedro na kung papaano natin dapat talagang stand ang Panginoon, ilaban ang Panginoon sa aspeto ng mga buhay natin. Amen ba? Nakukuha ba natin? So ang sabi dito, God is being witness in their vows. They make certain promises to each other. Amen? Meron silang mga pangako, meron silang mga pledge. Doon na binibitawan yung till death. Even sa kamatayan, hindi tayo pwedeng paghiwalayin. Yun na yung mga vows, yun na yung mga pledge of loyalty. Talagang sinasabi ng mag-partner na to. And then ang sabi dito, this covenant between them is the essence of the marriage. Amen. Same with us. Nung tinanggap natin ang Panginoon sa ating mga buhay, yun na yung essence. Essence na kung saan yung partnership natin sa Panginoon. Amen. Nagkakaroon na ng esensya, yung pagiging partnership natin sa Panginoon. Kaya nga sabi ko kanina, kung ano man yung mga bagay na ayaw ng Panginoon, so yun yung kailangan nating dapat sundin kasi yun yung kinomand niya sa bawat isa sa atin. Amen ba? Nakukuha ba natin? Then sabi dito, in the same way, the essence of the church members is contained in the willingness to commit to membership or covenant. Amen? It is the most important element of our membership class. Amen? Kaya nga dito sa church, sa bawat isa sa atin, especially, meron tayong mga proseso na ginagawa, every time na talaga meron tayong invite, di ba? Meron tayong mga bago, meron tayong mga prosesong ginagawa. Iba-iba yung mga process, iba-iba yung mga level, iba-iba yung mga level ng mga stand ng faith ng mga bago nating mga kapatiran. Kaya nga ang ginagawa natin, anong ginagawa natin? Tayo mismo ay talagang nakikipag-ugnayan sa kanila. Para saan? Para mas lalong ma-develop yung samahan ng bawat isa. Amen? Kaya nga, di ba? Yung purpose? Every time na merong first timer, ina-acknowledge natin. Yun na yung pamamaraan natin, para maipakita natin, maipamalas natin sa kanila yung kahalagahan sa kanilang pag-church sa atin. Amen. Kaya nga ang sabi ni Jesus, you need to take care of them. Kailangan natin pangalagaan ang bawat isa, di ba? So alam mo yon na kailangan nagpapagod ka sa mga bagay na talagang minsan pati bulsa natin, di ba, talagang kasama, dahil gusto natin talagang maging part sila, o talagang kailangan nila talagang tawag doon na makilala ang Panginoon. Now, so ang sinasabi dito ni Peter, kailangan natin silang pangalagaan din. Kailangan tayong bumuo ng isang relasyon para sa kanila. Kaya nga ang church hindi siya tumitigil ng mga strategy o mga proseso para sa kanila. Amen? So parang ganito, parang every time na meron tayong mai-invite, sige, okay, andito siya. Ang tanong ngayon, kung wala tayong prosesong ginagawa sa di na. Kaya madalas sinasabi ko, kapag sila ay narito na, so kailangan gawin na natin yung pinakamainam natin para sa kanila. Amen? Sabihin mo, gawin na natin yung pinakamainam para sa kanila. Amen? Amen ba? Then, ang sabi dito, okay. In the same way,
the essence of the church membership is contained the willingness to commit to membership covenant. It is the most important element of our membership class. Amen. Sabi dito, ano yan? Together as one, I will protect the unity of the church. Amen. Pinagkaisa tayo, ano yung dahilan? To protect sa pagkakaisa ang alin ng church natin. Amen. So kailangan po, alam natin paano natin protektahan yung bawat isa. Amen? Pinoprotektahan ba na talaga natin yung bawat isa? Totoo. Pinoprotektahan ba natin yung church? Minamahal ba natin ang church? Ako naniniwala ako, mahal nyo ang church, mahal nyo si Lord. Kasi kung hindi nyo mahal si Lord, wala kayong ngeni-keni. Amen? Ano pa ang sabi dito? By acting in love toward other members. And alam niyo yung sinasabi ko na kailangan gumalaw tayo o mag-act tayo ng may pagmamahal para abutin yung mga members natin. Amen. Kaya yun yung purpose. Bakit merong mga RRF? Merong mga Bible study tayo. Ano pa? By refusing gossip. Tuminahimik na kayo. Kasi ito yung minsan na nagiging problema sa church. Amen. Sabi dito, tayo mismo ang magiging magiging weapon para hindi lumagana pangalan. May nahimik na ko na naman. By refusing to gossip. Amen. So kailangan hindi part ng church itong mga bagay-bagay na to. Ano pa? By following the leaders. Sinusunod ba natin yung mga leaders natin? Sinusunod ba natin yung mga leaders natin? Ito yung sinasabing together as one that we need to protect our church. We need to love our members towards them by refusing gossip and then by following the leaders. Now, in Romans chapter 14, verse 19, ang sabi dito, so let us concentrate on the things which make harmony and on the growth of our fellowship together. Amen. Sabi dito, kailangan daw tayo, saan tayo mag-concentrate? Sabi dito, dun sa mga bagay-bagay na merong pagkakaisa at merong good harmony, magandang samahan. Amen. And then sabi dito, and then para doon sa kanilang ikalalago sa fellowship ng bawat isa. Ano pa? 1 Peter chapter 1:22 ESV. Have a sincere love for your fellow believers. Totoo ba to? May sincere kang pagmamahal sa iyong kapwa mananampalataya. Love one another, sabi dito, earnestly with all your heart. Sabi ni Peter. Ano pa? Ephesians chapter 4:29. Let no corrupt in talk come out of your mouth, but only such is a good for building up as fits the occasion, that it may give grace to those who hear. Amen ba? In Hebrew, chapter 13:17. Ano sabi ng Hebreyo? Obey your leaders and submit to their authority. Amen. For their keeping watch over your soul. No? Open, close parenthesis. Sino yung tinutukoy dito? As a man of God who will have an account. So lahat ng mga leaders na kung saan kayo nakapasakop, kaya kayo minsan ay kinukulit. Kung minsan, bakit kami late? Ba't ala kanyang makanini? Di ba? Minsan parang feeling natin, kakulit na naman yung leader ko ngayon eh. Di ba? Nararanasan nyo ba yon? No? Alam nyo ba, kapag ganun yung leader niyo, ibig sabihin mahal kayo. Di ba yung mga magulang natin, alam nila yung schedule sa klase mo. For example, pumasok ka, alam ng nanay mo yung schedule mo sa school. Ngayon, kunwari, 4 o'clock, alam ng nanay mo, uuwi ka na. Paglampas mo ng 30 minutes o 1 hour, wala ka pa sa bahay. Anong ginagawa ng magulang? Where you na? Di ba? Where you na? Nasaan ka na? Where you na? Di ba? Sometimes ganon. Siyempre, di ba? Dahil, alam mo yon na mag-alalay mo, di ba? Meron ka ba relasyon sa nanay mo? Siyempre, meron. Siyempre, andun na yung pag-aalala. So, sigurado, lolo mo, tatay mo, sigurado iti-text ka niya, nasaan ka na, ba't wala ka pa? Amen? Same with the church. Kaya nga yung mga leader ninyo, di ba, bakit late ka, ba't ala ka niyang kay? Di ba? Nararanasan nyo ba yon?
'Di ba? Kung minsan, 'di ba, may mga dinadahilan, pero as a leader, ine-encourage mo pa rin sila, pinapump mo pa rin sila, no, doon sa mga bagay-bagay na para sila ay ma-encourage. Amen. Nakukuha ba natin? Sabi dito, no, for they keeping watch over your soul. Kasi alam niyo ba bakit ganun yung mga leaders? Kasi they are responsible to your soul. Sila ay responsable, pananagutan nila kayo sa harapan ng Panginoon. Amen ba? Amen. Kaya huwag natin sasabihin na, RRF leaders, kaya mo yan, diwa naman ni pastor ako. Yeah. Sabi dito, you need to submit to your leaders and to the highest authority. Bakit? For they are keeping watch over your souls. Sabi dito, who will have an account. No? Meron sila, accountable sila sa lahat ng mga ginagawa ninyo. Kaya ganun silang makukulit. Naintindihan natin. Nakukuha ba natin? Kung minsan, di ba, sinasabi na kakulit na naman yung pastora ngayon eh. Sinabi ko ng makanini. Di ba? Iyon yung reason bakit, alam niyo yon na through that, no, talagang gumagawa ng pamamaraan yung mga leader natin para abutin tayo. And kailangan, sabi dito, mapalag ka, merong nangungulit sa'yo. Baka isang araw wala nang mangulit sa'yo, mamimiss mo yung kakulitan na yan. Okay? Ano yung number 1? Together as one, sabi dito, I will protect. Dito sabi ito, my church. And then number 2, together as one, I will share the responsibility of my church. Together as one, I will share the responsibility of my church by praying for its growth, by inviting the unchurched to attend. Mga unbelievers ito by inviting the unchurched to attend, by welcoming those who visit. Sinabi ko na kanina yan. Kaya nga, di ba, minsan sa meeting natin, kailangan ito yung gawin natin. Doon pa lang sa kailangan kamayan natin. Bakit natin sinasabi yan? Kasi we are responsible. Amen? Kasi parte tayo ng pamilya. Amen ba? Nakukuha ba natin? Amen po ba? Nakukuha natin? Together as one, I will share the responsibility of my church because by praying, pinagpipray ba natin na yung growth ng church na isang araw, kami ng magandang lupa. Yung mga member po namin, isa-isa na may fortunate. Pinagpipray nyo yan? No, yung wala ng Lord, pag pinagpipray natin, dinideclare natin, Lord, bigyan mo kami ng lupa. Kung ano yan, kung 1 hectare yan. 1 hectare din, yung aming, tawag doon, yung kung saan yung mga sasakyan natin, di ba? Kailangan, yung ang tawag doon, yung parking lot. Amen? Kailangan nabivisualize na. Yan yung sinasabi dito na nagiging part tayo ng church na kasi nga kasama tayo doon sa nangangarap. Amen? Mga kabataan. Amen? Kasama ba kayo doon sa pinapangarapan nyo ba yun? Pangarapan nyo ba ito? No, ito yung sinasabi dito. By praying for its growth. Kasama tayo dapat dito. Amen? And then sabi sa 1 Thessalonians chapter 1-2, we always thank God for you and pray for you constantly. No? Sabi dito, ina-address ito sa ating church. Amen. Number 3, together as one, I will serve the ministry of my church. Why? Sabi dito, saan nakapasakop ito? Dito na pumapasok yung by discovering my gifts and talents. Kanina, doon sa unang puntos, anong ginagawa ng church? Sabi doon, no, kinukomit, no, yung lahat ng mga bago natin, talagang ini-encourage natin, pinagpipray natin sila. Then doon sa pangalawa, ang sabi dito, no, talagang nakikita natin, binabahagi natin na tayo ay nagiging part doon sa responsibility ng church. Now yung pangatlo, together as one, I will serve the ministry of my church. Ngayon, nai-involve ka na doon sa ministry, no, na kung saan inilalagay tayo ng Panginoon. Amen? To serve the Lord with our gifts and talents. Ang sabi dito, discovering my gifts and talents by being equipped to serve my pastors. Amen. Amen. Sino kaya dito yung nagsiserve sa kanilang pastor? Amen. Yung ikit din pastor dahil mamalis siya, kinuha din pastor, ako na mo po yung mamalis. Or kaya ikit din pastor, mamalis siya, lipasan yan. No? Amen. Amen po. Ang sabi dito, no, you need to, sabi dito, being equipped. Being equipped. Meron sinabi dito, is last, to serve your
pastors. Amen. Amen ba? By developing a servant hearts. Amen. Alam nyo ba, itong mga sinasabi na to, once na ito, no, talagang ginagawa natin, alam nyo yon as ministry heads. Kung ano lang yung nakikita ng member mo sa'yo, yun yung gagawin nila. Huwag kang maghahanap sa magiging member mo na hindi mo ginagawa. O, nako na naman, may naimik na ako na naman. Amen. Hindi mo kasi pwedeng sabihin, luguran nyo ko, nakamangkano. Diba? I-bless nyo ko. Diba? Nakukuha ba natin? Amen? Hello? Amen? Lahat tayo, merong mga, although sabi ng salita ng Panginoon, we have different position now here. Meron tayong iba't ibang mga posisyon. Pero although sa harapan ng Panginoon, no, hindi usapan anumang posisyon, we are equal. Pero nandito pa rin tayo Nandito pa rin tayo no, sa mundong ginagalawan natin. Kaya, pinosisyon tayo ng Panginoon dito para ang bawat isa ay magkaroon ng tamang pananaw na kung paano natin, sabi ni Pastor Jing, di ba, kung paano natin ipoposisyon yung mga sarili natin. Amen? Natandaan nyo yung preaching niya? Now, ang sabi dito, by discovering your talent, ang sabi dito, so kailangan unti-unti, di ba, nakikilala ka na ng church, nakikilala ka na ng pastor mo, unti-unti, meron ng mga ibinibigay ng mga gawain, meron ng mga assignment na ibinibigay sa iyo yung leader mo o yung pastor mo. Bakit? Kasi nakikita niya na talagang nandun na yung dedikasyon doon sa ginagawa mo para sa Panginoon. Now, if you are part now, no, meron ka ng ministry, sabi doon, hindi pa natatapos doon. If you are, sabi dito, meron ka ng, as a ministry heads, no, ito, ang tawag dito, reminder lang, no, katulad nung sinabi ko kanina, no, kailangan, kung gusto mong mahalin ka, no, mga tao sa baba mo, una mo munang mahalin sila. Amen ako na naman. Diba? Kasi ito yung nagiging problema madalas. Ang dami nating nakikita na, gusto ko to, dapat ganito yung gawin ko. Ang tanong, ikaw ba? No, paano mo ba inaabot din yung mga sa baba mo? No, makanano mo lang re-reach out. No, kasi iba-iba yung pamamaraan natin when it comes that. Alam mo yon na ang tawag doon, lalo na ngayon, no? Sabi, meron akong i-download uli, no? Ginawa na namin ito for the last, i-download ko, maano nyo sa Sunday yan. So now, sabi dito, no, to being equipped to serve by your pastors, no, hindi lang ka basta equipped, no? Sabi dito, you know how to respect your pastor, you know how to serve your pastor, you know how to serve your leaders. Amen ba? Tita May namin sasagot. Amen? Pag sinabing serve na talaga, kasi alam nyo, hindi ka kasi pwedeng mag-serve if hindi mo alam yung alam mo yun, kung hindi mo alam yung the word servanthood. Amen? Pag dito sa mga maliliit na to, you know how to serve. Alam mo din, paano mo din, no? Doon kasi ma-develop yung servanthood. Amen? Servanthood, hindi naman doon sa bagay na tawag doon, maraming pamamaraan. Ako kasi dito, meron akong nakikita din sa mga kabataan, no, talagang, alam mo yun, alam niya kung ano, meron kasi dito na, hindi ko nasasabi, meron kasi dito talaga, every time, birthday ko, Christmas, hindi talaga siya, ang tawag doon, hindi siya, wala pang nangyari doon sa mga na yun, na talagang kahit delay talagang inaabot niya. Alam mo yun, bilang pastora, alam mo yun talagang, syempre, di ba, ikaw ba naman nating mamiyay, kaya ka matula. Naalala ka doon sa mga bagay na ganon. Di ba? Bakit? Bakit kaya? Kasi, nakikita din sa'yo yung ugali na kung paano mo din i-bless yung mga nasa baba mo. Amen. Hoy, makiramdam kayo. Amen. Amen ba? By being served to serve. Hindi doon sa malalaking bagay, no? Kailangan i-practice yun Balo yung bakit sasabihan ko yun kasi doon natin makikita, no? Kasi sabi ni Lord, you know how to bless. Hindi naman kailangan malakihan, no? Kailangan alam nyo paano i-appreciate yung mga leaders ninyo or yung pastor ninyo. Amen? Amen ba? Nakukuha ba natin?
Sabi dito, by developing a servant heart. Hindi ka nagbigay dahil bisa kang magpasikan kayong pastor mo liway ka. Part of part no part ng isang leader na meron kang servanthood, no, mai-serve mo, maipakita mo, maipamalas mo, no. Kasi alam niyo naman, yung mga kayayaan ng mga nagme-mentor sa inyo, lahat ng mga leader, no, nagga-guide sa inyo. Amen ba? Amen. May lalo mo binasakatin sa inyo na alam niyo yung mga ganon? Kasi, ako kasi ginagawa ko yon. Hindi lang, may times na meron akong ganon. Kasi alam ko yung salita ng Panginoon. Amen? Amen ba? Practicein natin yung ganon, church. Amen. Practicein natin. Hindi lang sa mga pastor nyo or even sa mga leaders ninyo. Kasi sabi dito, you need to be equipped. Kung equipped ka, automatic, isi-serve mo yung pastor mo. Di ba? Automatic. Alam mo ba yung moment na, alam nyo ba kung kailan yung birthday ng pastor mo? Alam nyo ba kailan yung birthday ng ano mo, ng leader mo? Amen? Yung mga ganon. So, kailangan ngayon palang practicein na natin yan. Amen ba? Nakukuha ba natin? 1 Peter chapter 4:10, ESV. Each one, sabi dito, as good manager of God's different gifts, must use for the good of others the special gift has received from God. Amen. Sabi ni Pedro sa 4:10, Ephesians chapter 4, 11, 12, ang sabi dito, and he gave the apostles, the prophets, the evangelists, but also to interest of others. Sabi dito, and of ministry for building up the body of Christ. Philippians chapter 2, 3, 7, sasummarize ko na lang. Sabi dito, each of you should look not only to your own interest. Amen. But also to interest of others. Sabi dito, you should be the same as that of Jesus Christ who took on the very nature of a servant or as a servant. Amen. Number 4, together as one, I will support the testimony of my church. Kanina, mamaya babalikan natin yan. No, ang sabi dito, together as one, I will support the testimony of my church by attending faithfully. Hallelujah, tingnan mo yung katabi mo. By attending, sige, sabyan mo kaya ulit. By attending faithfully. Amen. Sa pamamagitan, no, ng testimonya ng church, sabi dito, tayo po, sabi dito, no, ay talagang hindi natin kakalimutan, no, talagang naririto tuwing araw ng pagsamba, amen, by attending faithfully, by living a godly life, amen, by living a godly life, by giving regularly, okay? Sabi dito, no, gusto ko yung by living a godly life. Pag sinabing by living a godly life, hindi lang sa araw ng linggo o tuwing RRF, doon nakikita si Kristo. Bala mo, imbeta mo, at makabasiya mo pa si Aldo Domingo, ang pong Aldo na ning RRF. No? Pero sa ibang araw, hindi godly life yung buhay natin. So ang sabi dito, hindi yon yung kalooban ng Panginoon para sa atin. Pag sinabing godly life, kailangan sabihin mo sa katabi mo araw-araw. Amen. Why? Uulitin ko. Meron tayong commitment sa Panginoon. Meron tayong special relationship sa Panginoon. So kailangan, ang sabi dito, no, nabubuhay tayo dapat doon sa kalooban ng Panginoon, yung godly life, yung maka-Diyos na pamumuhay. Amen. Nakikita kahit saan man tayo naroroon. Amen. Amen ba? Amen ba, church? Hanggang no ka rin kamunto. Nepo, naalala ko, nung kailan ba ako nasa San Fernando? Monday? Kailan ba ako nasa San Fernando? Kasi namatay yung tito ko. Ngayon, nung pumunta na ako doon sa Burol. Dumaan ako ng ganun, Tapos may sumigaw sa akin. May narinig ako. Sabi niya, ay, yung Pastora Mi. Sabi niya, may Pastora Mi. Sabi ko, ay, sino na yun? Hindi
nalampasan ko. Tapos nung napatingin ako doon sa isang table. Nakita ko si yung sikat. Si Frederick ba yun? Ano pangalan? Redrick. Ano pangalan, Redrick? Redrick. Andun yung mga tito ko, andun yung kausap nila yung tito ko, ha? Sabi niya, ay, katulad nila ito. Di ba? Tapos kasama niya yung nanay niya. No, ang ginawa ko, dahil nagulat din ako, ngayon pala, ewan ko, sa mother side yata, basta sa pamilya nila, sa other side, kamag-anak pala nila yon. O, kamag-anak. Siyempre, nagulat ako nang gagawa na karinig malaking na. Tapos, ang ginawa ko, anong tinawag ako, niyakap ko, kaya nagpicture pa ako, sinend ko kay Eliza. No, tapos, pumunta na ako dun sa table namin. Tapos, alam nyo ba, dahil nga yung nanay niya nandun, andun yung nanay niya. Ang ginawa ko, lumapit uli ako sa kanila, nagpakilala ako dun sa nanay niya. Ano? At habang nagpapakilala ako, yung nga nagkwento siya, ganito, ganyan. What? Tinitay pagkakataon para mag-invite. Di ba? So, alam mo yun, no? Yung sinasabi dito, a godly life, yung hanggang ka rin kamunto, dala-dalamit ang title na pagiging maka-Diyos mo. Ayan. Dala-dala mo ang tawag doon, yung signature na talagang ikaw ay Kristiyano. Amen. Hanggang ka rin kamunto. Makikita talaga si Christ, makikita sa iyo yung sabi nga ng salita ng Panginoon, kailangan nagiging kakaiba tayo, no? Merong makikitang kaibahan. Kaya nga sabi ng salita ng Panginoon, you are the light and you are the salt, di ba? Sabi doon ng mundong ginagalawan natin. Amen ba? So yung ibig, saan man tayo naroroon, nagtatrabaho man tayo, no, nag-aaral man tayo, so kailangan talaga mabuhay tayo ng merong, sabi dito, a godly life. Saan man tayo naroroon, saan man tayo dadalhin, no, ng mga paa natin, no, kailangan talaga makikita pa rin yung pagiging Kristiyanong pamumuhay. Amen. Nakukuha ba natin? Then by giving regularly. In Hebrews chapter 10:25, let us not give up the habit of meeting together, as some are doing. Instead, let us encourage one another, all the more since, sabi dito, you see the day of the Lord is coming nearer. Leviticus chapter 22, verse 30, ESV. Every tithe, no, sabi dito, the tithe, ibig sabihin, the 10% of the land, whether of the seeds of the land, or the fruit of the trees, it is the Lord, it is holy to the Lord. Amen. So ito, no, ipinapakita ng mensahe nito sa bawat isa sa atin na being part of our church, nakita natin, no, kailangan, alam natin na tayo ay responsable doon sa panawagan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Sino po dito yung member na ng church? Amen. Actually, hindi na tayo, no, talagang member, kundi committed talaga tayo. Bakit? Kasi meron na tayong commitment. Meron na tayong commitment sa church. Pag sinabing commitment, meron na kayong mga kani-kaniyang mga ministering hinahawakan. At hindi na kayo basta-basta lang member ng church. Amen? Ngayon, as a commitment, doon sa commitment natin sa Panginoon, mas lalo nating, ang tawag doon, mas lalo nating patibayan, mas lalo pa nating palalamin, no, yung ating ugnayan sa Panginoon, especially dito sa mga nabanggit na to. Together as one, sabi dito, naniniwala ako na mapupulfill yung purpose ng Panginoon, mapupulfill yung kalooban ng Panginoon na mapangyari dito sa kalupaan sa pamamagitan ng bawat isa sa atin. Kapag tayo ay sama-samang nagkaisa, no? Kapag tayo, no, ay nagsama-samang nagkaisa, kapag tayo ay nagsama-samang nagmahalan, kapag tayo ay nagsama-samang, no, talagang nag-grow, nag-mature sa Panginoon, nakikita nyo ba yung pangitain ng church? No, na hindi lang itong bilang natin na to, no, yung ating inaasahan na makikita in the near future. Amen. Kailangan, sabi ko nga, kung ano yung nakikita, kung ano yung nabivisualize, kung ano yung nakikitang pangitain ng yung pastor, kailangan nakikita nyo rin ito. Kasi ang sabi kanina doon sa verse natin, kailangan meron tayong iisang kaisipan. Yung kaisipan ng pastor ninyo, kailangan maging kaisipan din natin. Di ba sabi nga doon sa binasa natin, we have one mind.
Amen? We have one love. Sabi dito, meron tayong iisang sympathy. Amen? Ano yung sympathy natin na yon? No, mapalaganap ang alin? Ang panghahari ng Diyos, no? Dito sa kalupaan, sa pamamagitan nino, sa pamamagitan ng bawat isa sa atin. Amen? Kailangan kung ano yung nabivisualize, kung ano yung nakikita ng yung pastor, kailangan yun din ang makita natin. Amen? Yun yung sinasabi ni Peter na kailangan na meron tayong iisang pananaw, meron tayong iisang kaisipan. At doon sa iisang kaisipan na yan, tayo ay nagkakaisa para mas lalo pang mapangyari yung kalooban ng Panginoon na habang tayo ay narirитong naglilingkod at nagpupuri sa Panginoon. Amen. Meron tayong iisa, together as one. Sabi dito, kailangan, no, gawin natin, no? Responsable tayo para saan? Para maipalaganap ang salita ng Panginoon. Through your life and through my life, through our life. Amen. Na merong pagkakaisa, no, naniniwala ako na hindi lang ito yung maaabot ng church. Amen ba? Amen ba? Di mo pala alam yung katabi mo, yan ang magiging pastor ng mga kabataan. Di natin alam. Amen? Di natin alam. Amen? Kahit may mo yan bulad-bulad, yan mo pala balo, maging, di ba? Oh, no. Di natin alam, no? At alam niyo yon na hindi pa yan yung ano, akala natin minsan ito na yung ministry natin, pero hindi pa. Siguro kinuwento ni Pastor Jing, no, yung kanyang testimony, di ba? Sino bang mag-aakala na talagang guitarist tayo, hindi naman yon yung nakikita ko, kasi magaling yan dancer ni Pastor Jing, nung kabataan niya. Panlaban niya kay hip hop yan, no? Hindi ko rin lubos na maisip na santing labosis, turo laking music, di ba? Hindi ko nakita yon. At hindi ko rin nakita na yung si Pastor Jing ay magiging pastor din. No, pero now, di ba, dahil doon sa ang tawag doon sa pagpapatuloy ng journey ng kanyang relasyon sa Panginoon, lumalim hanggang dumating yung pagkakataon na siya ay tinawag ng Panginoon para maging pastor. Amen? Amen. Ganon din sa atin. No, meron dito, no, darating yung pagkakataon na ikaw ay magkakaroon ng ministry. Pag sinabing ministry, no, hahawak ka ng mga tao. And now, as of now, no, kung meron pa tayong nasa proseso pa tayo, continue, no, magpatuloy lang tayo. No, magpatuloy lang tayo at kapag ang Panginoon, no, talagang na-promote ka, no, ako naniniwala kasi ang promotion hindi nanggagaling sa pastor, nanggagaling yan kay Lord. Ibulong ng Lord kang pastor you. Niya po. So nawa, no, bawat isa sa atin maging liable tayo, no, maging liable tayo doon sa mga source na itinuturo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita, no, mas lalong ma-enhance yung mga gifts and talents natin sa Panginoon. Amen. Tuloy-tuloy lang tayo, no, sabihin sa katabi mo, tuloy-tuloy mo yan. No, tuloy-tuloy lang yan. No, okay lang yan, no. Kung meron na dito, isang taon na kayong okay lang yan. Kala nyo siguro, hindi pa marunong mag-vocalization. Amen? Kung isang taon na yan, kung mag-iisang taon ka ng boom, 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 boom. Okay lang yan, Jasper. Tuloy-tuloy lang. No? Amen? Okay lang yan. Okay lang yan. Parte yan ng proseso. Pag talagang dumating yung pagkakataon na talagang pinosisyon kayo ng Panginoon dyan, ibig sabihin, kaya nyo na. No? Even dun sa mga singers, no? Naniniwala ako, may time. Merong proseso lahat yan. At kapag si Lord na ang tumawag sa inyo, wala nang makakapigil sa inyo. Amen. Nakuha ba natin? Sabi dito, conclusion na tayo. Okay, sabi dito, our team says, finally, all of you, no, sabi dito, all believers, ibig sabihin, ina-address ito sa bawat isa sa atin, have unity of mind, one spirit, have unity on mind, in one spirit, in one accord, sympathy to go and make kingdom disciples, expanding our territory to rule and to reign what the Lord Jesus Christ instruct to us. Brotherly love
and tender heart and a humble mind when the Spirit of God dealing or leading to us. Together as one, we will pursue the calling of God that intended for every believers who are in Christ. Amen. Sige, lahat tayo ay tumayo. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. We bless your name. We worship your name, O God. We bless your name. Hallelujah. Sige, taas natin yung mga kamay natin sa Panginoon. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. We glorify your name, O God. Lord, salamat, Panginoon, sa gabing ito, sa iyong pagtawag sa bawat isa sa amin, Lord. Salamat, Panginoon, Lord, sa buhay ng bawat isa, Lord. Together as one, Lord, mapufulfill, Panginoon, your purpose para sa amin. Together as one, mapufulfill, Panginoon, ang plano mo, Panginoon, as a member of the church, as a leader of the church, Lord God, as a workers of the church, Lord God. Lord, naniniwala po kami, Panginoon, Lord, through the sympathy, in one mind, in one love, in one accord, Lord God. Lord, yung pagmamahal, Panginoon, sa kapwa namin mananampalataya, Lord, right now, I declare right now, Lord, be moved, Lord, sa mga buhay namin, Lord, in the name of Jesus, Lord. Patuloy, Panginoon, dinideklara po namin, Lord God, sa pamamagitan ng buhay ng bawat isa na nandito ngayon, Lord. Lord, sa pamamagitan, Lord, ng buhay namin, Lord, ma-extend, ma-expand, Panginoon, our love, our gratitude, Panginoon, Lord, yung aming humble mind, humble heart, Panginoon, to serve, Lord God, sa lahat, Panginoon, ng mga ini-invite namin, to serve, Panginoon, lahat, Panginoon, ng mga tinatawag mo, Panginoon, pumasok, Panginoon, dito sa aming church, Lord, patuloy namin dinideklara, through our life, Panginoon, Lord, ma-serve po namin ito, Panginoon, not in our own strength, Lord God, but your strength, Panginoon, na patuloy na ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin, Lord, sa oras na no. Father, in the name of Jesus, Lord, naniniwala po kami, Panginoon, even sa aming mga onliners sa oras na to, Lord. Patuloy namin kino-concentrate, Panginoon, ang aming mga sarili sa iyo, O God, sa oras na to. Lord, bigyan mo po kami, Panginoon, ng malinaw na kaisipan, Lord. Ma-view namin, Panginoon, yung mga bagay-bagay, Panginoon, na nais mo, Panginoon, Lord, sa mga buhay namin, even in our church, Panginoon, saan mang ministry mo kami, Panginoon, dinadala, Lord. Sa oras na to, Lord. Lord, let the spirit of patience, Lord God, yung espiritu, Panginoon, ng katyagaan, yung espiritu, Panginoon, ng pag-asa, yung espiritu, Panginoon, Lord, ng commitment namin sa iyo, Panginoon, mas lalong ma-develop, mas lalong lumalim, Panginoon, hanggang, O Diyos, Lord, maibigay, Panginoon, ang karampatan, Panginoon, posisyon na ibibigay mo para sa amin, para sa iyong kaharian. Father, we thank you, Lord. We thank you, Lord, for our life, O God, sa oras na to, Lord. Sa iyong mga anak na nandito ngayon, Lord, I declare and decree right now, God, Lord, the revelation, Lord, the anointing, the fuel of your anointing by the power of your Spirit, Lord God, ang patuloy na mag-overrule, patuloy na mag-reign, Panginoon, sa kanilang mga buhay in the name of Jesus, Lord. In the book of Deuteronomy, sinabi mo, Panginoon, ano man nahahawakan ng aming mga kamay, saan man dadali ng aming mga paa, Panginoon, sinabi mo, Lord, pinagpala, Panginoon, ang lahat ng aabutin namin, Panginoon, Lord, sa pamamagitan, Panginoon, ng iyong mga salita. Father, we thank you, Lord. I declare and decree right now, Lord, sa lahat, Panginoon, na meron mga karamdaman, Lord, sa oras na to, Lord, sa lahat ng mga onliners namin, Lord, I declare right now, Isaiah chapter 53, verse 5, by the stripe of Jesus, Lord, they are complete healed in Jesus' name, O God. Mag-overrule, Panginoon, ang milagro, the miracles, Lord, in their body right now, in the name of Jesus, Lord. Kinakancel ako, Panginoon, Lord, any symptoms, any disease, every sickness, Lord, right now, God. In the name of Jesus, Lord. Lord, yung lagnat, anuman, Panginoon, yung sakit na to, Lord, I declare right now, Lord, back to normal to, Panginoon, yung kanilang katawan, Lord, in the name of Jesus, Lord. Even, Lord, sa mga kapatiran na nandito ngayon, Lord, sa kanilang pag-uwi, I declare your protection, Lord, right now, God. In the name of Jesus, Lord. At sa susunod na mga midweek po namin, Lord, hindi lang ito yung magiging bilang namin, Panginoon, because we love you, O God. Because we commit ourselves, O God, sa church na to, kung saan po kami nabibilang. We love our church, O God. And right now, kung mahal namin ang aming church, and we are responsible, Panginoon, we will attend faithfully, regularly, Panginoon,
Panginoon, sa iglesyang ito na kung saan mo kami, Panginoon, dinala. Maraming salamat, Ama. Patuloy, Panginoon, sa oras na to, dinideklara ko, no, ang pagpapala, ang pabor, ang probisyon, ang himala ng Panginoon araw-araw sa inyong buhay. In the name of Jesus. Receive now, right now, in the name of Jesus. Hallelujah. Maraming salamat, Ama. Patuloy naming ibinabalik sa iyo ngayon ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat sa matamis at pangalan lamang ng aming Panginoong Yesus. At ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Thank you, Lord. God of wonders, the rock of my salvation. Through you, victory has come. God of victory, the author of my faith. Whom should I fear when you're with me? There'll be no giants that can stand on my way. I don't care what they say, 'cause you make a way. In this fate I'm committed, I know I'm not alone. I'm sure it will fall with a sling and stone. I live by faith and not by sight. I'll sing you praises over and over again. I'll never stop lifting my hands, dwell in your presence.